Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito ang inyong Kuya Bong, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Binabati po natin ang ating pong mga listeners dyan po sa Alicia, Tiradview, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw at Baler. Pati na rin dyan po sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. All the way to the south of Manila, Cavite, Laguna, Batangas, and Mindoro. At syempre, binabati po natin ang ating po mga listeners dito sa Mega Manila. You're listening to AWR 89.1 FM. So kung meron po kayong gustong batiin, i-text yan. Ilagay lamang po ninyo at i-message kayo sa 0917-1742777. O kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Kung meron po kayong gustong i-review ng mga episodes natin, yung mga nakaraang episodes, mag-login lang po kayo sa Adventist World Radio Manila Facebook page ng ating pong radio at sa YouTube channel ay ganoon din, no? Adventist World Radio Manila. At siyempre, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon na ginising po tayo at ngayon ay taglay-taglay natin ang buhay at kalakasan. Masaya po ba kayo? Yan, na kayo ay patuloy sa inyong pamumuhay. At siyempre, minsan nagtatanong tayo, no? Ano pa ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon? Siyempre, ang focus natin ay yung family, no? Family natin. Para maging maganda yung family natin, maging maayos, no? Ang pamilya po natin. Pero minsan nagtatanong tayo, at eto na nga yung mga ilan sa mga katanungan ng mga tao, minsan yung mga hinaing nila. Bakit kaya sinasabi nila, wala nang respeto sa pamilya ngayon, no? Dati-rati, mga bata ay talagang masunurin yan. Isang tingin lang ng magulang ay talagang, tahimik agad sila. Talagang sumusunod, no? Hindi yung sumusuway, hindi sumasagot. Kami, nung mga bata pa kami, ay talagang, pag nag-uusap yung mga matatanda, hindi pwedeng sumabat-sabat yung mga bata. Tahimik lang yung mga bata, maaari kayo makinig. Pero hindi kayo pwedeng magsalita o makisali doon sa mga usapan. Yung ngayon yung mga bata ngayon parang walang galang na, no? Hindi na nagpo, opo, no? Basta-basta na lang sumasagot. Minsan ay iba pa ang dating na parang sila yung magulang, no? Parang hiyang-hiya naman yung magulang. Bakit kaya ang ngayon ay napakahirap daw disiplinahin ng mga anak. May mga nandyan, no, nagtatantrum. At nakakalungkot na merong mga magulang, no, sinasabi, bayaan nyo na lang yan, bata pa lang naman yan. Ops. Tama yung sinabi sa atin sa banal na kasulatan, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kung ngayon pa lang mga bata, mga suwail at mga sumasagot sa mga magulang, ay nako, paglaki niyan, lalo mo nang hindi susunod sa'yo. Dapat ngayon pa lang, no, i-train na ang mga bata may respeto sa mga magulang, no? Sino po ba dapat ang magpapataw ng parusa sa mga anak, no? Kung wala silang galang, ito po ba ay gawain ng tatay o ito ay gawain ng nanay? Yan. So, yan po yung sasagutin natin sa ating pong programa ngayon, no? At ating pong pagtutuunan ng pansin. Ano po ba, no, ang mga pwede nating gawin para yung ating pong mga anak ay magpakita ng respeto, no? Sa ating pong pamilya. How to show respect in the family, no? Paano po kaya magpapakita ng paggalang sa loob ng pamilya? So ang ating focus ngayon ay Ephesians po pala. Sorry. Kung may notebook kayo, no, ilagay nyo na sa inyong mga notebook yung ating pong pangunahin, no, yung pangunahing teksto mula sa banal na kasulatan. Ephesians 6:1 and 2. Sabi po dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Yan.
Napakaganda ng reminder sa atin dito po sa Ephesians 6, 1 and 2. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang tama. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ando yung pangako? And thy days will be long upon the land which the Lord their God giveth thee. No? Hahaba daw ang buhay. Napakaganda po pala. No? Kapag kayo ay may galang sa inyong mga magulang, kapag minamahal ninyo ang inyong mga magulang, hahaba ang buhay ninyo na ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, yung paggalang sa pamilya ay isa sa mga pundasyon ng isang mapagmahal at mapayapang tahanan. Ito po ay pinapahayag hindi lamang po sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan po ng kilos, ng ugali, yung pang-araw-araw na gawi. No? Kapag ang bawat miyembro daw po ng pamilya ay magsasagawa ng paggalang, ang tahanan ay nagiging lugar ng paghihikayat, kaligtasan at biyaya. Kaya nga napaka-importante na merong paggalang sa loob ng pamilya. No? So, how is it? How will we show respect in the family? Okay? So, tandaan po natin yung word na honor. How can we respect? I-honor po natin. Kung yung text natin, honor your father and your mother. So, yan ngayon ang ating pong acronym for easy recall. Honor, H-O-N-O-R. H, no? Hear each other attentively. Pakinggan daw ang isa't isa ng maingat, no? Mataman. Yan. Pakinggan ang isa't isa ng mataman. Letter O, offer kind words and actions. No? Mag-alok po tayo ng mga magagandang salita. Yan. At mabubuting gawa. Okay? Yan yung letter O. Offer kind words and actions. Yung letter N doon sa ating pong acronym na honor, nurture each other's needs. No? Alagaan daw po yung pangangailangan ng bawat isa. Kailangan po natin na nurture, yung ibigay yung mga pangangailangan po nila. At yung sunod ay O, obey and honor parents and elders. No? Sundin daw po natin at igalang ang ating mga magulang at mga nakakatanda. And letter R, resolve conflicts peacefully. Resolbahin daw natin yung mga salungatan, no? Yung hindi pagkakaunawaan ng mapayapa. So yan po, ang ating pong acronym, honor. So tingnan po natin yung unang-una. Hear each other attentively. Yan, hindi po kasi basta nakikinig ka lang, pero hindi mo naman naiintindihan. No? Pakinggan ang isa't isa ng mataman. Ang pakikinig po ay nagpapakita ng pagpapahalaga mo doon sa nararamdaman o yung sinasabi ng ibang tao. Ang paggalang ay nagsisimula po ito sa pakikinig ng hindi naabala o nag-butt-in, lagi ng butt-in. O minsan hindi natin sila hinuhusgahan o binabaliwala. Napaka-importante po niyan. Yung focus tayo na maintindihan yung isang tao o yung ibang tao na nagsasalita. Kaya napaka-importante. Hear each other attentively. So James 1:19, ito po ang sabi, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. No? Ito po ay napakagandang paalala po sa atin na ang bawat isa daw po ay dapat maging mabilis sa pakikinig, no? Mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Hindi yung agad-agad nagagalit. Hindi pa nga minsan po ganyan na nangyayari sa atin. No? Hindi pa naiintindihan yung buong kwento. Ay naku po, bunot espada na agad, nagagalit na agad. Hanggang sa mamaya pag naintindihan, okay. Naiiwasan po ang yung naiiwasan yung napapahiya tayo kung tayo ay malumanay. No? Nakikinig muna tayo.
at inaalam po muna natin ang lahat bago tayo mag-react, bago tayo mag-decision. Sa Proverbs 18:13, ito po ang sabi, to answer before listening, that is folly and shame. No? Oh, kahihiyan po pala yun. Kung kayo ay sumasagot muna bago kayong makinig, minsan dadating na gano'n, may nakitang nagsisigawan, dadating, susuntukin na yung isa. Sino ba ang may kasalanan? Oh, sa halip na umawat, no, yun pa, lalo pang nagiging malaki yung problema. Kaya nga napaka-importante, tandaan po natin yung nandun sa Proverbs 18:13. Ang sumagot bago makinig, iyan ay kahangalan. At ano daw nangyayari? Nagkakaroon ng kahihiyan. Kaya bago tayo sumugod, bago tayo magsalita, bago tayo umaksyon, makinig muna. Intindihin muna natin ang lahat ng mga nangyayari sa paligid. Okay? Ang sabi po ng hindi kilalang author, listening is one of the loudest forms of love. No? Ang pakikinig daw po ang pinakamalakas. No? Naanyo ng pag-ibig, ng pagpapakita ng pag-ibig. Kaya napaka-importante na kung kayo ay magpapakita ng pagmamahal, isa sa mga paraan para ipakita na kayo ay umiibig ay yung nakikinig kayo. Sabi naman ng isang Chinese proverbs, to listen well is as powerful a means of showing respect as to talk well. No? Minsan nagpo-focus tayo, paano ba mag-pronounce? Paano ba tayo magsasalita ng malumanay? Pero yung pala, mas napapakita po natin na meron pa tayong respeto kapag tayo ay nakikinig ng mataman. No? Kaya tandaan po natin yan. Huwag masyadong salita ng salita, kundi magbigay rin ng pagkakataon na kayo ay makinig. So yan po yung H doon sa ating word na honor. Sunod po yung O. Okay? Offer kind words and actions. No? Minsan ganito na ano tayo no? Na nawawala tayo sa hulog minsan. No, hindi tayo makapagsalita ng mga mababait o magagandang mga salita. Alam niyo po, yung mga salita ay maaaring makapagpagaling o kaya magbigay ng kasakitan doon sa mga tao. Nakakapakinig na ito. Ang mabait at mabubuting pagsasalita, yung pagiging banayad at yung kilos po natin na may pag-ibig ay bumubuo po ito ng paggalang sa tahanan. Kapag hindi niyo pinapahiya yung kapwa po ninyo at pinapamalas ninyo yung pag-ibig sa kanila. Okay? Sila po ay tumutugon doon sa pag-ibig na yon ng positibo. Kaya napaka-importante. Lagi tayong magmahalan at ipamalas yung ating pong pagkakaibigan, lalong-lalo na sa pamilya, ipamalas na kayo ay umiibig sa isa't isa. Sabi po sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. No? Ang malumanay daw pong sagot ay pumapawi ng puot. Ngunit, ang masakit na salita ay pumupukaw ng galit. Maaari naman kayong pumigil. Kapag naiisip ninyo na, magiging pangit na yung sasabihin ko, tigil muna tayo. Hindi naman kawalan sa atin kung muna tayo, hihinto, no, tatahimik at iisipin muna natin, ipaprocess muna natin yung ating mong mga sasabihin. Yan ang napaka-importante. At dito po sa Colossians 4:6, sabi po, let your conversation be always full of grace, no? Nanawa ang ating pong mga pagsasalita ay puno ng biyaya, no? Hindi po kasi ito palakasan ng salita. Ito po ay magiging malumanay yung pagsasalita po natin, magiging maayos, maganda sa pakinggan, magandang pakinggan, at hindi po nakakapagpa-stir up ng galit. No? Lagi po natin tandaan yan. Ano ba ang nagiging focus po natin sa ating pong pagsasalita? Ano yung parang nagiging goal natin? Kung
at the back of our mind, ang goal natin ay para makasakit o para makaganti. Hinto-hinto mo muna tayo, no? Kailangan mo nang isiping mabuti yung kahihinatnan yung sasabihin po natin. Sabi po ni Mother Teresa, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Yan po ang nangyayari, no? Kapag maganda yung ating pong mga words, yan, nagiging maayos yung ating pong pagsasalita, ito po ay tumatagal, no? At minsan nagiging paraan pa ito na magiging maganda ang relationship ninyo, no? Kaya napakaganda nung sinabi ni Mother Teresa, no? Maaari daw pong madaling bigkasin ang mga bagay-bagay na sasabihin po ninyo. Maikli lang siguro 'yon, no? Yung mga magagandang sasabihin po ninyo. Pero ang resulta naman ito, no, ito ay tunay na walang hanggan. Sabi pa ng isang author na hindi makilala, what you say can heal or destroy. Choose your words carefully. No? Kung ano daw po yung sasabihin o mamumutawi sa ating pong mga labi, maaari ito na magpagaling, no, maging kagalingan, o ito ay makakasira either sa relationship o sa mga iniisip ng mga tao o kung ano pa man ang maaaring masira. Kaya napaka-importante. Tayo po ay mag-focus na magsalita ng magaganda lamang. Okay? At yung sunod po, letter N, doon sa word natin na honor. Nurture each other's needs. No? Alagaan daw po natin yung pangangailangan ng bawat isa. Tayo po ay lumalago, no, sa ating pong paggalang kapag inaalagaan po natin yung ating pong emosyon, no? Yung physical natin, yung spiritual po natin na pangangailangan ay nakakapagdulot sa atin na tayo po ay lumalakas sa ating pong spiritual at naaalis yung pagiging makasarili po natin. Kaya kailangan, no, ating pong pagtuunan ng pansin yung spiritual needs natin at yung spiritual needs ng iba. Kung iniisip ninyong makipag-aaway sa kanila, ipanalangin niyo po sila. No? Pag kayo lumapit, no, offer kayo ng prayer. At alam niyo po, nagiging maganda yung relationship kapag kayo ay nag-o-offer ng prayer. Sabi po sa Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. No? Magtulungan daw po tayo sa mga dalahin ng bawat isa o yung pasanin ng bawat isa. Dahil sa ganitong paraan ay tinutupad po natin ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi naman po sa Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. No? Halos ganun din po yung sinabi dito sa Galatians. Kailangan daw po ay ang bawat isa ang tumingin, hindi lang sa kanyang sariling kapakanan, kundi pati na rin sa kapakanan ng iba. Let us focus on helping and building each other up. Sabi po ni Rick Warren, love is not just a feeling, it's a commitment to serve. No? Minsan iniisip natin sabihin, minamahal kita. No? Dahil lang sa gusto mo na makuha, no? Yung iniisip mo makukuha mo. Pero ang tunay po na pag-ibig ay ang pangako nito ay para maglingkod. No? Ang commitment nito ay para mag-serve. No? Isa pang quotation ng isang taong hindi kilala, the family is where mutual caring and respect must first be learned. No? Ang respeto po ay hindi basta-basta na sa school. Ang nanay ay dala-dala niya anak for 9 months, no, sa piscina pupunan.
Tapos for the first 5 years o 6 years, no, kasama ito ng mga magulang. Anong natutunan ba sa mga magulang? Yan yung mga formative years at yan talaga yung mga prinsipyo, no, na isusulat sa isip ng isang bata. Kaya napaka-importante, no, na turuan po natin yung bata kung paano siya kikilos. At yung pang-apat po ay obey and honor. Sundin po natin ang igalang ang mga magulang. Alam niyo po yung mga nakakatanda, ito po ay particular na iniutos, no, ng ating Panginoong Diyos sa mga bata na igalang ang kanila pong mga magulang. At ang paggalang po sa mga nakakatanda ay isang pundasyon ng isang matatag na pamilya. Kapag may paggalang sa loob ng pamilya, nabubuo ang pamilya. Exodus 20:12 sabi, honor your father and your mother so that you may live long in the land. No? Igalang po natin ang ating pong ama at ina. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, no? And you will live long. Mabubuhay kayo ng matagal kapag kayo po ay may respeto sa inyong mga magulang. Leviticus 19:32, show respect for the elderly and revere your God, no? Igalang daw po natin ang mga nakakatanda at igalang din natin ang ating pong mga Diyos. Sabi ng unknown author po muli, sabi niya, honor your parents not because they are perfect, but because God says it is right. Hindi dahil sa napipilitan tayo, hindi dahil sa nakakatanggap tayo, kaya natin ginagalang ang ating po mga magulang. No? Ginagalang natin sila dahil ito ay sinabi ng ating Panginoong Diyos na tamang gawin. No? Huwag na tayong magtanong. Ito yung tamang gawin dapat natin. Sabi pa na isa pang unknown author, respect for elders gives roots to our culture and strength to our families. No, yung paggalang talaga sa mga nakakatanda ay nagiging ugat ng kultura po natin at nagiging dahilan ng malakas na pamilya. No? At ito po ay lalo pang lalago kapag yung ating po mga anak, yung mga kapatid po natin at ang bawat isa doon sa pamilya natin ay merong respeto sa bawat isa. Kaya focus po tayo, no? Na tayo po ay magkaroon ng respeto. At yung pinakahuli po doon sa ating pong acronym na honor, no? Yung H na ating pong pakinggan, no? Hear each other attentively. Yung O, offer kind words and actions, no? Yung N, nurture each other's needs, obey and honor parents and elders sa O, and R, resolve conflicts peacefully. No, ito po yung pinakahuli. No? Kailangan daw po pala sa ating pong buhay ay resolbahin natin ang mga salungatan, yung hindi pagkakaunawaan ng mapayapa. No? Ang paggalang ay ipinapakita sa magitan po ng paghawak ng mga hindi pagkakasundo. No? Yung tayo po ay nagtitiis, nagpapatawa doon sa mga nagkakasala sa atin at mahinahon tayong nakikipag-usap. Hindi po sa pamagitan po ng sigaw, no? O kaya hindi pagtitimpi, no? At yung paglalagay sa puso natin ng mga sama ng loob, kaya napaka-importante. Kapag merong conflict, no? Resolbahin agad ito ng mapayapa at ng mas mabilis, no? Matthew 5:9, sabi po, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God, no? Mapalad ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. No? Alisin po natin yung pait sa puso po natin. Maging mabait tayo sa bawat isa. No? Mahabagin at mapagpatawad sa bawat isa. Sabi po ni Dorothy Thompson, peace is not the absence of conflict, but the ability to handle conflict with respect. No? Ang kapayapaan daw po
ay hindi kawalan ng salungatan. Ngunit ang kakayahan po natin na harapin ang mga salungatan ng may paggalang. Napakaimportante pa rin, respeto. Isa pang sinabi ng unknown author, families are strongest when forgiveness flows freely. No? Nagiging malakas ang kabuhayan o yung relationship sa pamilya kapag marunong ang bawat isa na maging mapagpatawad. Kaya naman, mga kaibigan, no, ang paggalang sa pamilya ay hindi po ito automatic. No? Ito po ay nalilinang araw-araw sa pamamagitan po ng pakikinig, yung kabaitan, pagmamalasakit, pagsunod, yung pagiging mapayapa, no, na magkaroon ng komunikasyon. Kapag pinararangalan natin po ang bawat isa at ipinapakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa ating tahanan, nagiging maayos ang relationship natin sa ating pong family. So tandaan po natin yung ating pong acronym, yung honor. Honor, H-O-N-O-R. H, hear each other attentively. O, offer kind words and actions. And nurture each other's needs. And O, obey and honor parents and elders. And R, resolve conflicts peacefully. Napakasimple lang po, no, ng pagpapakita ng paggalang sa ating pong pamilya. Kailangan pong umpisahan na natin ito. Mag-umpisa tayo kahit maikling hakbang lang, maikling maliit na paggalang lang, kailangan po sa pakikinig ng mabuti, yung pagsasalita ng mas maayos, malumanay, mabait, no, yung paglilingkod ng may kusa. No? Yan po ang kailangan nating gawin. No? At makikita po natin na lumalago ang pagmamahalan sa ating pong pamilya. Nagkakaroon ng kapayapaan sa ating pong tahanan. Tayo po ay manalangin. Manayang banal Diyos na nasa mga langit. Humihiling po kami na kami ay inyong samahan at gabayan. Patuloy nawa po na maipamalas po namin ang respeto sa aming pong pamilya. Kung kayo ang sentro ng aming pong pamilya, nandyan mayroong pag-ibig, pagmamahalan, pagrespeto sa bawat isa. At maraming salamat na binibigyan niyo kami ng kalakasan upang magawa ang mga bagay na ito. Marami po salamat, Panginoon, sa patuloy na pagdinig niyo sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Patuloy na kami ay nag-aanyaya sa susunod po natin pagkikita. Nawa ang panalangin namin ay ang pagpapala ng ating Panginoon ang siyang maranasan nyo sa buong maghapon po na ito. Magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.